Hi TikTokers, this is John Mark de Guzman and welcome to my YouTube channel. In this video, i-share ko sa inyo yung experience ko doon sa concert ni Janet Jackson dito sa Manila. So, ayun, pinatigil ilaw kasi para makita yung effects ng jacket. Sa flash. So ito dapat yung gagamitin ko sa concert ni Janet Jackson na jacket. Para 'di ba kitang-kita niya ako. Kaya lang nagdalawang isip kasi ako baka kasi hindi siya umilaw ng ganito pagka nandun na ako sa event. So ganito siya pagka bukas ang ilaw yan. Pagka natapatan siya ng flash ng camera or any ewan ko kung anong flash pa, flashlight. Naggaganyan siya. So try natin patayin yung yung flash nitong cellphone. Ayan siya yung plain na walang flash yung cellphone, 'di ba? Ayan, black lang siya. So ganyan siya pagka hindi natututukan ng flash. 'Di ba? Simple lang. So napaisip ako na baka hindi ako mapansin do sa Araneta. So ito na lang yung ginamit ko nung ginamit kong outfits nung concert ni Janet Jackson sa Araneta. So ito yung ginamit ko na lang para 'di ba, MJ na MJ tsaka kitang-kita ako ng mga tao. So hindi ako nakapag-video that time kasi nga pag naka-MJ ako, ang hirap maghawak ng cellphone or mag-vlog kasi nga may mga taong nagpapa-picture ganun. So hindi ako makapag-vlog ng straight. So kaya iniisip ko hindi na lang ako magbi-video or magba-vlog. Pero naman ako mga videos na nakuhanan, kaya lang nandun ako sa loob ng Araneta. So mga around 4 pa 5 PM nandun na ako. 8 PM yung nakalagay na start ng show. Mga ganong oras nandun na ako. Kasi meron kaming usapan ng mga Moonwalkers tsaka mga Janet Jackson fans na magkikita-kita kami doon ng ganong oras. So syempre naglibot-libot muna ako for publicity. Syempre alam niyo naman, sayang yung makeup ko, naka Michael Jackson ako. So kailangan ko ng publicity. Nag-ikot-ikot ako, nagpakita ako na may Michael Jackson, gano'n. So effective naman kasi nakakatuwa, sobrang natutuwa ako na nakakatuwa siya kasi parang hindi yung mga tao parang hindi sila yung feeling kasi dati kasi naranasan ko kasi na yung makeup ko dati na talagang hindi ganun kamukha si Michael Jackson. Pero itong time na to nung naramdaman ko sa Araneta, iba talaga, parang celebrity talaga na suot ko yung Michael Jackson outfit na yun. Ibang-iba na siya sa dati talaga. Ibang-iba na yung pagka naka Michael Jackson ako sa public. So natutuwa ako sa part na yun. Sobrang saya ko po kasi lahat ng experiment ko mukhang effective na. Nung nagkita-kita kami, syempre nagpa-picture kami sa mga poster ni Janet Jackson. Yung pila, grabe, ang talagang pati yung akala nila siguro kasama ako doon sa poster. Akala nila part ako ng promotion team ng Janet. Hindi nila manonood din ako ng concert. So ang dami talaga nagpa-picture, grabe. Bawat lakad namin, hindi na namin alam kung kakain pa ba kami, iinom pa ba kami, grabe. Sobrang saya po at saka basta hindi ko maipaliwanag talaga yung feeling. Talagang ramdam na ramdam ko po yung appreciation nyo sa makeup ko. Buti na lang talaga yung mga kasama ko nagbi-video sila. So ayun, nakakuha ko ng ilang footage na magagamit ko sa video na to. So ayun, nag-ikot-ikot kami kasi kumbaga si Ate Karen kasi may meet up niya yung tita niya ron sa, nakalimutan ko anong pangalan ng cafe. So umikot-ikot muna kami, ganyan-ganyan. Pagdating namin dun sa bandang tabi ng Krispy Kreme doon sa Cubao sa Araneta, may nagpa-picture na siguro Black American na babae. Tinanong ko siya, sabi ko, where you from? Sabi niya, USA. So yun. Tapos maghahihiramin kukunin ni Ate Karen yung camera kasi nga magpipicture siya. Ayaw ibigay kay Ate Karen. Tapos nandun na kami sa cafe, doon sa ka-meet up ni Ate Karen. May nagpa-picture sa akin na parang siguro sila, 1, 2, 3, 4, siguro 4 or 3, nakalimutan ko. Tapos nagpakilala sila, banda pala sila ni Janet.
So gulat na gulat ako. Ang sabi lang nila sa akin sa English wag daw ako maingay kasi nga kumbaga kinuha pa nila yung access nila, yung sinusuot sa event, merong ganun. Pinakita niya sa akin na sila nga yung banda ni Janet. Grabe. May nag-post sila sa IG tapos may nag-send na lang sa akin. Nagulat ako. Kaya nga kasi pag mga ganung pangyayari talaga na nabablanko ako, 'di ba? May chance na ako kasi nakausapin sila May chance na ako nakausapin sila na baka pwedeng makapagpa-picture kay Janet. Kasi may ganun akong kumbaga nabablanko na ako pag nandun ako sa mismong event. Nung papasok na kami doon sa parang cafe, siguro cafe or restaurant yun. Pagpasok ko, hinarang ako ng guard. Syempre natakot ako. May trauma na ako sa mga guard kasi lagi akong hinaharang yan Yung pala, magpapapicture. Tawang-tawa ako. So, hinarang ako ng guard, magpapapicture. Tapos, ayun na, sunod-sunod. Siguro, buong table, buong doon sa store, nagpa-picture talaga lahat. Grabe. Tuwan-tuwa talaga ako sa experience na yun. So after noon, syempre, nauuhaw na kami. Kakain niya dapat kami, hindi na kami nakakain. So, after noon, pumunta kami sa Starbucks. Pagpunta namin ng Starbucks, doon naman nagsimula yung kumbaga, nagkaroon ulit ng mga tao na nagpapapicture, ganun. Grabe talaga yung experience, hindi ko talaga maipaliwanag. Sobra. Yun na, fast forward tayo, nakapasok na ako sa papuntang seat ko. Yun na, kasi ako sa harap. Pinag-ipunan ko talaga or pinangutang ko talaga yung VIP para lang kay Janet na makita ko siya ng personal. So ayun na, nung nandun na ako sa VIP sa baba. So nakita ako ng mga tao kasi naglalakad ako sa seat ko. Grabe guys, hindi ko alam talaga. Nagkaroon ng pila para magpa-picture sila sa akin as Michael Jackson. Grabe, sobrang po talaga. Thank you sa mga nakaka-appreciate sa makeup ko. Maraming salamat po talaga. Hindi nyo po alam kung gaano nyo ako napasaya nung araw na yon. Kasi sa part kasi ng journey ko naramdaman ko po yung crowd. Bawat transformation ko, naramdaman ko po yung crowd. So ito po yung parang pinaka-effective na crowd na naramdaman ko kasi nagkaroon talaga ng pila sa VIP guys, sa VIP section nagkaroon ng pila. Ganun siya kasaya sa pakiramdam ko. After na syempre nag-aantay tayong mag-start yung concert ni Janet. Nagkaroon ako ng dalawang kaibigan sa seat ko, si Doc at saka si Ma'am, nakalimutan ko yung pangalan nila, si Doc Dennis po ata, at saka si Ma'am Lisa. Si Doc Dennis po at saka si Ma'am Lisa. Ayan. Sila po yung nakilala ko dun sa seat ko. Tapos noon, ayun na, medyo anong oras na, 8 PM na, sa 8 niya yung start. Parang ang konti pa rin ng tao. Parang nagtataka kami bakit hindi pa napupuno yung Araneta, hindi pa siya napupuno. So, parang, alam niyo yun, nakakapagtaka kasi, guys, Janet Jackson yun. Tapos yun, sabi ko, CR muna ako. Siguro mga nakatatlong CR ako kasi kinakabahan ako Kasi excited ako na kinakabahan ako. Guys, kasi yung tao, yung welcome ng tao sa akin, iba talaga. So, nagkaroon ako ng, alam niyo, ng high chance na malapitan ko si Janet sa pagkakataon na yun. So, nung nakaupo na ako, kumbaga nag-aantay na lang, lumapit sa akin si Ma'am Corina Sanchez. Sabi sa akin ni Ma'am Corina Sanchez, nakaupo akong ganito, tapos lumapit sa akin si Ma'am Corina Sanchez. Umupo siya sa side ko dito sa left side. Tapos sabi niya, pwede magpapito. Sabi ko, naku ma'am, tayo po tayo. Then, pag tingin ko dito sa side na to, merong humingiti sa akin. Sabi niya sa akin, kamukha mo si Michael Jackson. Humingiti siya sa akin. Tapos bigla akong na-shock kasi si Maricel Soriano pala yung nasa harap ko. Si Maricel Soriano, grabe. Bala ko nga magpasampal talaga. Gusto magpasampal kay Maricel Soriano. Tapos noon nakita kong pinaupo ni Vice yung mother niya at saka yung kapatid niya. Kasi pinaupo ni Vice. Tapos sa kabila kasi siyang side upo. So, nagpakilala ko sa kanya. Hey Vice. Tapos umiti lang siya, then pumunta na siya sa seat niya. So ginawa namin, si Ate Tin, sinamahan ako. Ginawa namin is pumunta ako doon sa
dun sa part ng mga, dun sa kabilang side kasi nga magpapapicture ako kay Vice. So hindi ko na-expect, ang dami palang mga celebrities doon. Grabe, nakita ko si Martin Rivera, si Dr. Vicky Bello, Aiden ko. Lalong-lalo na konto ako talaga, grabe. Masayang-masaya ako, nakita ko sa personal. Si Tita Small Laude, grabe. Sobrang fan ako niya ng Tita Small Laude talaga. Nanonood ako ng mga vlogs siya, Tontuwa ako doon. Ang nakakatuwa doon, naniloko ako si Dr. Vicky Bello. Sabi ko kay Dr. Vicky Bello, Doc, okay po ba yung pagkakagawa ko sa ilong ko? Tapos sabi niya, grabe, kamukha mo si Michael Jackson. Tapos gumanon siya. Sobrang saya ko. Pati si Small Laude, sobrang saya ko talaga. Tapos sabi niya, can we take a picture? Ganun. Ipa-picture siya sa akin. Tapos yun na nga, inasa my day niya, si Dr. Vicky Bello. So minay-day niya po tayo. Tuwan-tuwa po ako doon, grabe. So after nun, may mga nakikita na kasi akong mga pumapasok sa backstage. Di ba ganun yun? Bago magsimula ang concert, meron mga pumapasok sa backstage. Mga magpapapicture, ganun. Siyempre, parang naiinggit ako. Kumbaga nagtatanong ako sa guard kung pwede. Hindi daw talaga pwede. Grabe. Sobrang higpit talaga, guys. Sobrang higpit. Hindi ko lang alam kung sino yung mga nakakapasok na yon, mga artista nakakapasok. Hindi ko alam kung paano sila nakakapasok. Napadaan ako doon sa row nila nung mga nakapasok. Sabi niya, kasi tontuhan sila sa akin. Masayang-masaya sila na nakita nila ako. Tapos sabi ko, kumuha ko doon si MJ. Tapos sabi ko, gusto ko pong makapagpa-picture kay Janet. Gusto ko pong sana makapagpa-picture po sa kanya sa backstage. Tapos sabi nung isa, sige mamaya, sabi niya. So, syempre kinabahan ako. Ngayon, natapos yung concert, parang nakalimutan niya na siguro. Ako naman kasi, nahihiya ako mag-ganon eh. Alam niyo yun? Parang kahit na nandun na ako, nahihiya pa rin ako talagang i-push. So, ganon. Sayang, hindi ko kinulit. Siguro kung kinulit ko siya, nagkaroon ako ng chance. Tapos nung nag-i-start na yung concert, syempre, lumabas si Janet Jackson. May time na umaalis ako sa seat ko, pumupunta ako doon sa harap. Siguro pang 1, 2, 3, 4, mga pang 4 row ako. Pumupunta ako doon sa harap. Tapos yung mga guard, pag dumadaan yung guard, sasabihin sa'yo ng guard, huwag kang humarang-harang dyan. Ginanon ako, sabi niya, huwag kang humarang-harang dyan. So, gano'n sila kahigpit, nakakatakot. Tapos nung medyo lumalapit ako nagbibideo, kasi kumakaway ako kay Janet eh, nagpapapansin ako. Sabi nung guard sa akin, pinapalayo niya o gano'n. So, gano'n kahigpit ang security sa Araneta, ang concert ni Janet Jackson. Part ng Scream, yung duet nila ni Michael Jackson, kumbaga sobrang nagising ako doon kasi nakita ko si Michael Jackson sa stage na yung video, di ba? Sobrang sarap sa pakiramdam nun, grabe. Tapos yung mga katabi ko sabi niya, sayo ka, chance mo na, ganun. Eh, nung lumalapit ako, yung guard, sinisita ako. So, ganun, na parang nawalan ako ng gana, nawalan ako ng gana sumayaw, nawalan ako ng gana, basta parang ganun kasi nga, sobrang higpit talaga ng guard, grabe. Ultimo ako na naka Michael Jackson, talagang sinisita nila talaga. After nung concert, si Ma'am Lisa at saka si Doc, kumbaga pinupush nila na kausapin yung mga guards or yung staff na baka pwedeng kahit yung MJ lang makapasok, makapagpa-picture kay Janet Jackson. Talagang ginawa nila yung best nila. Kaso, unfortunately, talagang sobrang higpit ng guards, ng staff, talagang sayang lang kasi chance ko na yun as an MJ fan. Talagang gustong-gusto kong ma-meet yung mga relative ni Michael Jackson kasi yun na lang yung chance eh. Pag yun na lang yung pinakamalapit na chance para ma-meet ko or alam niyo yun, maramdaman ko yung presence ni Michael Jackson. Tapos hindi pa kami umuwi nun eh. Kumbaga inantay pa namin yung mga tao mag-alisan. Nagbato sila ng mga drumstick na ginamit sa event. Nagbato sila ng mga drumstick. Tinamaan yung fedora ko. Kumbaga tinamaan yung sombrero ko. Tumalbog. May nakakuha. Bad trip ako, sayang eh. Yun man lang sana nakuha ko eh. So after noon, paglabas, masaya pa din ako. Kasi may mga artista pa rin ako na-meet. Ganyan sila Nicole Ayala, Jamie Rivera, sino pa ba? Marami pa. Mga na-meet ako. Sila Isa Calzado, Sarah Geronimo, na binali ako ng guard, nagkakupi-kupi yung costume ko, pero nababalik naman yun. Yung nakikita nyo sa taas, yan, mga gamit ko dito sa bahay na
mga tela, pang costume po, kaya akala nyo makalat, no? Pero makalat talaga yan. Pagdaos ng concert, mixed emotion eh. Kasi, kumbaga, parang yun lang yung chance na ano eh. Yun lang yung chance na makapagpa-picture kay Janet Jackson. Kumbaga, nalungkot ako kasi hindi ko nagawa yun. Yung kasi yung pinaka main goal ko, makapagpa-picture kay Janet Jackson. Kaya lang, hindi ko siya nagawa dahil sa sobrang higpit ng security. Tapos parang hindi napuno yung Araneta. Parang hindi si Janet Jackson yung nagko-concert. Hindi siya wala akong impact na naramdaman na Janet Jackson eh. Ganun siya hindi ko maintindihan. Tapos yung iba hindi nila alam na nandyan pala, magko-concert pala si Janet Jackson. Parang sobrang kulang niya sa promotion. Saka yung mga merch, kulang-kulang talaga, grabe. Isipin mo yung mga t-shirt, loot bag, ganun lang. Ang ina-expect syempre ng mga fan, may poster, may magandang book, may mga ganun na talagang dun mo lang mabibili. Kasi yung mga t-shirt, pwede ka na magpagawa niya, pwede kang bumili sa online. So yun lang, nakakalungkot kasi, kumbaga, yun na yung chance eh. Yun na yung chance na ma-meet ng fan yung isang artist eh. Diba? Kahit nasabihin mong kahit nasabihin mong meet and greet yan, na magbabayad sila, ang mahalaga ma-meet nila eh. Ma-meet nila, diba? So, wala man lang ganun, nakakalungkot. Wala man lang, alam niyo yun, kahit picture lang with Janet, ganun. Wala man lang ganun, nakakalungkot talaga sobra. Yun yung pinaka nakakalungkot na part. Pero at least, 'di ba, nakita natin si Janet at the age of 57, ganun, at the age of ganung age ganun pa rin siya gumalaw, grabe. Talagang energetic pa rin. 'Di ba? Hindi tayo binigo ng isang Janet Jackson.